Tumakbo yung matanda! Tumakbo yung matanda! Tatamaan ka, baba! Alas 2 ng madaling araw sa Philippine Drug Enforcement Agency National Headquarters sa Quezon City. Isang assault ang ikinasa ng pinagsanib na puwersa ng PDEA, PNP Special Weapons and Tactics, Regional Special Operations Group at BITAG. Ang target, isang notorious na subdivision sa probinsya ng Bulacan. Yes, please! And the target location will be Block 13, Santi Gigue, Taurel, Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. Pinangunahan ng Director Roybal Sanchez ng PDEA Region 3 ang pagpaplano sa gagawing operasyon. Ito yung sketch ng area. Ito yung bahay ni Ters. Dito sa tabi niyan, merong maliit na bahay dyan. Ginagamit nila as drug den. Merong 3 kwarto. Then ito naman yung bahay ni Roger. From the house of Tess hanggang dito kay Roger, mga 10 meters man ang layo niyan. So, kaya natin i-rush up ito. Galing dito, baba na tayo dyan, takbo dito. Maximum caution, pag-ingat tayo. Towerville Subdivision, Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. Isang komunidad na binuo ng mga pamilyang na-relocate mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sa komunidad na ito, naghalo-halo ang lahat na uri ng tao. Yung Towerville kasi, relocation area yan galing Tondo at Malabon. Kaya yung madalas mga tao dyan, squatter, mga magugulo, mga walang trabaho, gabi-gabi nagiinuman. Subalit, ang pinakalutang sa lahat ayon sa PDEA, ang mga taong lulun sa paggamit at pagbebenta ng iligal na droga. Makikita mo dun parang normal lang. Dun sa kanila lang. Na, kasi pagpunta nung asin natin dun, madali lang nakabili eh. Parang baliwala lang. Parang hindi illegal yung pagbibigay nila. Bukod sa mga durugistang nakatira sa lugar, tagsa rin ang mga dayo sa Towerville Subdivision. Maraming tulak dito sa lugar na to at saka maraming users. Ang balita pa nga namin, merong mga tulak dito na armed. So talagang delikado yung lugar nito. Pangkaraniwang maririnig ang terminolohiyang trade-in o palit-bato sa Towerville Subdivision. Ayon sa PDEA, trade-in ang terminolohiyang ginagamit ng mga parokyano ng iligal na droga. Sistema kung saan maaaring makakuha ng item, kapalit ng pera, cellphone, appliance o kahit anong personal na bagay na may malaking halaga. Yun ang tinatawag natin na under Section 5, that is trading. Magti-trade ka ng isang bagay. Ibayan nila yung motorsiklo nila, kung minsan yung appliances sa loob ng bahay. Tulad ng TV, yan, tinitrade nila yon sa Shabu. Ayon kay alias Boyet, hindi problema sa lugar na ito kung supply ng iligal na droga ang pag-uusapan. Pero oras na wala ka ng pera pambili ng droga, dito na papasok ang stilong trade-in o mas kilala sa tawag na palit-bato. Diyan kasi sa Towerville, pag wala kang pera na para pambili ng shabu, kung may cellphone ka, appliances, motor, pinapalit nila yun. Yun yung tinatawag nilang palit-bato. Alam nyo, kung minsan meron doon gumagamit na palit-bato. Meron pa yung mga palit kung anong gamit. Mga iba, pumupunta sila doon, mga gustong gumamit. Kung wala silang pera, bigay nila yung cellphone nila. O kaya, laptops, depende kung ano yung mga isasanla sa kanya. Meron dyan na hindi nakakabayad kaagad. Pero yan, kukuha ng isang bulto na no. 1 bulto of shabu is worth around 25,000. That is around 5 grams. 25 to 30,000. So, ang nangyayari niyan, kung hindi nila mababayaran yon, ibabayad nila yung isang bagay
na worth 25,000 din. So katulad ng motorsiklo, napapalit ng Shabu yun. Sa paglubog ng PDEA undercover sa Towerville Subdivision, nakumpirma ang isa sa estilo para makakuha ng iligal na droga, ang palit motorsiklo. Sa bidyong ito, ipinalit ng isang durugista ang kanyang motorsiklo para sa isang pot session, blowout para sa birthday ng kanyang katropa. Raider to, raid tsaka Raider, kailangan ko rin ng Raider. Pasok ang angat mo. Ha? Dalang mo dyan yung iba mo pa. Nang sumunod na araw, ang grupo naman ng mga dalagitang ito ang dinatna ng PDEA undercover sa loob ng isang barong-barong. Pakay ng mga dalagitang maka-score at makasali sa pot session, pero ang kapalit, Accordingly pa nga, may mga palit puri dyan na sa kanila. sa loob ng Towerville Subdivision, matatagpuan ang isang police community precinct. Kwento ni alias Boyet, alam ng hepe ng presinto ang kalakaran ng iligal na droga sa lugar, pero mas pinili nitong manahimik na lamang. Kaya hindi nahuhuli yung mga nagbebenta ng droga dyan, mga karnaper. Kasi hawak sila ni Hepe, yung Hepe ng Compact, dun mismo sa lugar, sa San Jose del Monte. Sa loob ng isang buwan ng pagmamanman ng PDEA sa Towerville Subdivision, lumutang ang pangalan ng dalawang personalidad na nasa likod ng pagpapakalat ng iligal na droga. Si Tess Kalawing at Roger Pasi. Yan, si Tess at saka si Roger, sikat na yan doon sa lugar niya. Diyan sa Towerville. Sikat yan na nagbibinta ng Shabu. So madaling hanapin yan. Kahit pagpasok mo pa lang doon sa kanto ng Towerville, yung entrance mismo ng subdivision na yon, kilala na yung mga yan. Kilala na kung sino yan si alias Roger. So ituturo kanila kung saan yan. Kung saan ka makabili ng Shabu kung si Roger yung hinahanap mo. Itong si Tesh naman, meron siyang sari-sari store. Pero grabe yung grills kasi para hindi madaling pasukin. Pero doon niya inaabot yung mga items niya doon sa sari-sari store. Parang front lang yun. So at the same time doon sa may side, den siya. Doon tinitira din yung mga items na binibili sa kanya. Mula kay Tess at Roger, na ipapakalat ang bulto-bultong Shabu sa mga parokyanong nagkukuble sa mga Shabu Tiangge sa Towerville Subdivision. One-stop shop na nandyan na yung drugs, yung mga foil, mga gagamitin, mga paraphernalia. So babayaran niya lahat dun. So titira yung mga customers nila. Ang area of operation ni Tess at Roger, matagumpay na napasok ang naidokumento ng undercover agent ng PDEA. Personal na inanyayahan ng PDEA ang grupo ng bitag para pag-uusapan ang gagawing operasyon. Ano timetable ninyo dito, boss? 3 weeks, 2 weeks? Initially, nawa namin 9 days or 10 days. 10 days. Saturday ng madaling araw. Para sigurado Enough time. Trabaho lang namin is more of procedural, tactical operation. Give them surveillance. Sisama namang Oh, sa PMCR. Sa K9 niya kami na support. Ginagalaw. okay. Sige. Sa bisa ng search warrant na ipinalabas ni Executive Judge Basilio Gabo ng Malolos RTC, isang operasyon ang agad na ikinasa ng PDEA Region 3, PDEA SES, PNP Regional Anti-Illegal Drugs at PNP Regional Special Operations Group. Eksklusibo rin inimitahan ng PDEA ang grupo ng bitag para idokumento ang isasagawang operasyon. Hindi na bago sa PDEA at bitag ang operasyong tulad nito. Pangkaraniwan ang naisasagawa ang isang tactical operation para bulabugin ng mga Shabu Tiangge. Subalit, sa pagkakataong ito, puputulay ng PDEA ang ugat ng iligal na droga sa Towerville Subdivision. Sa profiling ng PDEA sa target area, dikit-dikit na halos dingding lang ang pagitan ng mga kabahayan. Anumang oras maaaring umalma ang mga residente sa paglusob ng mga operatiba.
Dahil delikado ang isasagawang operasyon, isinama ng PIDEA ang Elite Force ng Special Enforcement Service or SES, PNP Special Operations Group Region 3 at PNP SWAT. This morning we will be implementing a search warrant operation. We call this operation as a Towerville operation. This will be in San Jose del Monte. This will be a combined operation between PIDEA Regional Office 3, the Special Enforcement Service, RAIDSOT, and ARSOG, Police Regional Office 3. So itong objective natin, to arrest the suspects by virtue of search warrant issued by Honorable Judge Basilio R. Gabo. Para makaiwas manlaban ng mga target na personalidad, maging ang ilang parokyano ng iligal na droga. Gulpi-gulat ang isasagawang paglusob sa Towerville Subdivision. From the house of Tess hanggang dito kay Roger, mga 10 meters man ang layo niyan. So kaya natin i-rush up ito. Galing dito, baba na tayo dyan, takbo dito. Maximum caution, yung safety ng kasama natin. Bantayan natin palagi, body-body tayo. So, kung wala ng question, thank you at saka mag-ingat kayo. Mag-ingat tayo. Alis tayo at exactly 4 o'clock. Pray na everything will be fine and this operation will be successful. We offer to you this operation for the glory of God. In Jesus' name we pray. Amen. Yes! Please! Madaling araw pa lang tumulak ng aming grupo patungong San Jose del Monte, Bulacan. Lima yung sinasundan namin tapos may sumusunod pa sa amin na isa. Okay. Sige. Sa staging area, hinati ang grupo. Ang lead team A and B ang lulusob sa bahay nila Tess at Roger. Ang ibang grupo magsisilbing perimeter team na siyang susuporta sa assaulting team sakaling magkaputuhan. Yung team A ng kasama natin sa police, ang tutukan nyo yung canter, yung close band. Yung team B ng ang tutukan nyo yung L300 na maroon. I-arrange na natin yung sasakyan natin magmula dito. Pagka yung tinututukan yung team na sasakyan, pagka huminto siya, hinto na rin kayo. Pag takbo na rin kayo. Go na tayo kasi tama liwanag na. Tatakbuhin natin papunta doon, mga 5 to 10 minutes na lang. So mabilis lang yun. Sige, good luck and team leaders, take charge. Load na tayo. Para agad makalapit sa target area nang hindi nabibisto ng mga residente, isang delivery close van ang ginamit ng mga operatiba ng PIDEA. Pagdating sa target area, ito ang sumunod na mga pangyayari. Pulang kayo. Go!
Bidaya! Buksan mo! Bidaya, tama! Okay, sagot! Ang isang to, inabutan ng isang PDEA agent sa bubungan ng isang barong-barong. Tumakbo yung matanda! Tatamaan ka, baba! Ako nagsabi nagtitinda ko ng shabu. Sino nagsabi? Ha? Wala. Bakit sinasabi mo nagtitinda ka ng shabu? Ay, kaluwakan niya to, sir. Ano? Kaluwakan niya naman ito mo. Ang mga residente sa lugar tila sanay na sa raid. Ani mo'y nanood lang ng shooting ng pelikula. Pero nang usisay ng bitag kung kilala nila ang notorious na sila Tess at Roger, hindi ko po alam yan dahil bagong lipat lang ako rito eh. Alam niyo ba yung mga nangyayari dito sa ano nyo? Hindi ko po alam kasi bago lang po ako dito. ilang minuto matapos ang paglusob, agad dumating ang opisyal ng Barangay Santo Cristo. Dito, inumpisahan na ng mga operatiba ng PDEA ang paghahalughog sa dalawang target na bahay. Maging ang mga K9 ng PDEA, pinagana na ng mga operatiba. You are hereby commanded to make an immediate search of the premises above described and forthwith seize and take possession of the above items and bring the same to the undersigned together with a true inventory thereof duly verified and to be dealt with as the law directs. This warrant should be served in day and night time and should be valid for 10 days from today. Hindi po totoo yun. Mamatay man po kami lahat. Hindi po ako short. Mamatay man po kami lahat dito. Runner lang. Pero talaga nagbibenta ka? Ano po, siyempre, paano po? Saan po kami kung kabubuhay namin? Alala naman po ako asawa. Search warrant to any peace officer. It appearing to the satisfaction of the undersigned after examining under oath STQ Reynolds C. Office, qualified member of the Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, Regional Office 3. Merong makikita dun, butas lang na kapirano. Bala. Isang carbine rifle at mga bala ng baril ang nakuha sa loob ng bahay ng suspect na si Roger. Sari-saring cellphone ang nasamsam ng PDEA sa loob ng bahay ng mga suspect. Wala namang mapasukan trabaho, wala namang diskarte. Kaya inasok ko po yung ganyan system. Pero hindi po ganun kalakas yung katulad ng sinasabi nila. Tinatayang aabot sa halagang 1.5 million pesos ang halaga ng drogang nakumpiska sa bahay ng mga suspect na sina Tess at Roger. Agad silang kinasuhan ng patong-patong na kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002. Sinampahan din ng kasong illegal possession of firearms and suspect na si Roger.